Mainit pa rin ang issue ng pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa mga bangkang magdadala sana ng supply sa mga Pilipinong sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong August 5. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, hindi na dapat maulit ang ganitong eksena. Lalaman tayo na patatubig kawawa naman tayo, sige na lang tayo para tayo mga daga dyan na basta-basta na lang iiwas. Upakan natin ang tubig. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, sasaklolohan ng dalawang bansa ang isa't isa oras na may pag-atake mula sa ibang bansa. Pero sa kaso raw ng pambobomba ng tubig ng China, Hindi mo daw arm attack, water attack. Kaya nga hindi ma-activate yung Mutual Defense Treaty because water cannon, yung splashing, does not constitute an armed attack. So, labanan natin tubig sa tubig para hindi tayo maging kawawa. pero sabi ng mga eksperto, hindi ito ganito kasimple. Para namang tayo mga bata na gagamit ng mga water pistol. I don't think it will do anything about the situation really. It's trivializing the issue. It's not simply a matter of dosing water. The Chinese are preventing us from providing a resupply. In the first place, they should not be there. Those are international waters. Sa pagdinig ng Senado noong nakaraang linggo, sinabi ni Defense Undersecretary Ireneo Espino na ang presensya pa lang ng mga barko ng China sa Ayungin Shoal maituturing ng blockade. Sabi ni International Studies Professor Renato De Castro, mabigat ang implikasyon sa Mutual Defense Treaty ng ginagawang pagharang ng China sa pagdadala ng pagkain, inumin at iba pang pangangailangan sa BRP Sierra Madre. By using water cannon and dangerous maneuver, they're conducting a blockade. A blockade is an act of war. We could already invoke the Mutual Defense Treaty. Pero kailangang konsultahin ang Estados Unidos tungkol dito. Ang agarang dapat gawin ayon sa maritime expert na si Professor J. Batong Bakal ay huwag nang magpadala ng mga wooden vessels para sa mga resupply mission. The reason why they use that water cannon is because the boat is vulnerable. Wooden boat, open yung side. Madali silang ma-discourage with water cannon. That's it. So use a vessel that can't be dissuaded. Sa programang The Source, sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na dahil sa ilang dekada ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, dapat na paghahandaan na ng Pilipinas ang mga aksyon ng China. Take advantage of the fact that the contested or the involved area is closer to what we call Philippine mainland. So alam na dapat ng AFP at saka ng Philippine Coast Guard anong ibig kong sabihin. Amor Santos, CNN Philippines.